Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte. 100.5 DWEN-FM Cool Radio. Cool Radio. Mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika. Hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines Norte. 100.5 Cool Radio News FM. 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorten. Mga kababayan, narito na sa 100.5 Cool Radio News FM, ang palatuntunang magdadala ng magandang balita at mabuting balita ng Panginoon, ang inyong magiging gabay espiritual sa araw-araw, ang palatuntunang Balitang Biblia. Pakinggan, 1:00 hanggang 1:30 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, kasama si Brother June Layusa. Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan, 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia, Balitang Biblia, Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother June Layusa sa Balitang Biblia. Isa na naman po mapagpalang araw po sa lahat po ng ating po mga tagapakinig, mga nanonood at lahat po ng mga nakasubaybay sa kanila po mga tahanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa Cool Radio, DWEN 100.5 FM. At ito po ang programa ng Balitang Biblia at kami po ay kaanib ng Church of Christ sa lokal po ng Del Rosario. Ito po yung lingkod si Brother June at kasama ko sa paglilingkod nito ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And Brother Sam, pray po muna tayo bago tayo mag-start. Opo, samahan niyo po kami sa maikling panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw na may lalang ng langit at ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng mga nilalang mo, Diyos. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito na muli ibinigay mo sa amin itong buhay nito upang gamitin namin, O Diyos, na may paglingkod sa iyo. Sa oras ito, Ama, ng aming paglilingkod sa iyo, gabayan mo po kami, Ama, at patuloy na patnubayan ang aming mga labi na kami po, Ama, hindi magkulang o sumobra man sa mga nakasulat na ito sa Biblia. Tulungan mo po kami, Ama, na ikaw lamang ang aming maitaas at hindi ang aming mga sariling kalooban, O Diyos. Kaya nga po, Ama, sa oras na ito, ano man po ang aming tatalakayin o pag-aaralan, tulungan mo po kami, Ama, na ang mga tao nakikinig sa oras na ito ay nakahanda ang kanilang mga puso na patuloy na tanggapin ang inyong mga banal na salita. Yes, Ano man po, O Diyos, ang pagmamatigas o mga agam-agam na nandiyan sa kanilang mga puso, tulungan mo po sila, Ama, na ito ay maalis at ang aral mo lamang po, O Diyos, ang masunod at hindi ang aral na nangagaling lamang sa tao. Kaya nga po, Ama, hinihiling namin ito sa iyo, sa tulong at awa mo, Ama, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating po kapagpapatuloy, mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po kayo sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Smart po natin ha, 0998-549-1757. Pati po prayer request, kung may prayer request kayo, pwede rin po. No? Kagaya nung ginagawa ng iba,
ay sinasama po natin yan sa panalangin. Nire-review po natin yan and then sinasama po natin sa panalangin yung mga nagpe-prayer request. Meron din po sa ating TM, meron din kung kayo ay naka-TM or Globe, 0916-1154-806. Yan, TM, 0916-1154-806. Okay, para doon sa ating nag-text, siguro sa isang araw natin talakayin yung tungkol sa, tungkol sa babae or sa mga matatanda, no? Kasi yung tungkol sa paggalang sa mga nakakatanda ay gusto niya tatalakayin natin, Yan po yung ating talakayan sa sunod, no? Pero hindi natin mapangako kung magagawa natin yun. Basta isa siya sa mga target natin, okay? Ating tatalakayin. So, tuloy lang natin yung atin pong pag-aaral kahapon na putol, patuloy natin pinag-aaralan yung after na ikaw ay mabautismuhan, ano na ang dapat gawin ng isang tao. Kasi ito yung napakahalaga. Madalas mga preacher, pagka nag-uusap-usap kami, madali lang magbautismo eh. Madali lang talaga. Kumbinsin mo yung tao, tapos pag nananampalataya siya, lubog na, madali lang. Alam niyo, mahirap yung pagpapatibay. Yung pagdidilig. Yan ang mahirap eh. Kumbaga parang madali magtanim. Yung pag-aalaga, yun ang mahirap. Kasi siyempre, pag-aalaga namin, napakaselan. Ang dami mga dapat mong gawin sa kanya para tumubo talaga siya ng Pag napabayaan mo pa, dadamuhin yan. Tapos, kukultivate mo, pataba o ano man ang gagawin mo sa kanya. No, hindi pwedeng sobra sa tubig, hindi kulang sa tubig, katamtaman. May kita kahit sa pagtatanim, mapapansin natin na medyo may kasilanan. Ganon din po yung pangangaral ng salita ng Diyos at yung pag-aalaga sa mga nakikinig ng salita ng Diyos after na sila ay mabaptize. Yung pagpapatibay, yung po ang mahirap. No, yung paglago nila sa kanilang espiritual na kalagayan. Kaya sa kay Sir Manuel na nagdanais sana na mabautismuhan, unahin mo muna yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, wag yung kalooban natin. Naalala ko yung kwento mo, Bad Jesus, di ba? Kasi kapag tayo ay hindi nabautismuhan, kalooban natin ang sinusunod natin. Pero di ba sabi ng Panginoon, kalooban mo ang masunod. Sabi, si Jesus Christ mismo yun, yung nanalangin siya doon sa Gethsemane. Sabi niya, kung maaari, malayo sa akin itong paghihirap na ito, itong saro na ito, sabi ni Jesus Christ. Gayon pa man, ang iyong kalooban na masunod, wag ang akin. Ganyan po tayo, no? Tayo mga tao, kapag gusto nating sumunod sa Panginoon, kalooban niya po ang dapat na masunod. Okay? Salamat naman kay Sir Roland, no? Si Sir Roland, nag-text sa atin. Talagang umalis na raw siya dun sa kanilang, church yata yun. At talaga nagpaplano na siya ng pabautismo sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kung ganyan ang iyong paninindigan, anak, pero kailangan lang mayroong mga bagay talaga na dapat mong unahin. And kasi kasama yun sa pag-aaral natin. After na ikaw ay mabaptize, ang isang taong nababautismuhan ay nandun yung kanyang buong paggalang kay Kristo. No, isang magandang halimbawa yung Galatia 3 verse 28 ba yun, 28? Galatia 3, yung nabautismuhan, binihi si Kristo. Ayan, pakibasa ng kapatid. Kasi ito yung pag ang tao nabautismuhan, 26 hanggang 28 kapatid. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So ito po, kapag ang isang tao na bautismuhan na kay Kristo, anak na siya ng Diyos, and then ibinihis na niya si Kristo. Ito yung maliwanag dyan, Pagka tayo na bautismuhan kay Kristo, tayo po ay anak ng Diyos. And then naka-uniform na tayo bilang isang Kristiyano. So kapag ikaw uniform na in Christ, hindi ka na pwedeng mag-ano ng tao na ito mababa, ito mataas. Hindi eh. Nakita po ninyo yung sumunod na salita. Huwag mo nang isipin kung ang tao na yun ay Hudyo o Grego. Ito panahon kasi nila ito, problema ito. Mababa ang tingin nila sa mga Grego. Ng mga Hudyo, ito yung mga makadiyos, yung Grego, mga hindi hindi mga makadiyos yan. So nagiging problema nila ito. Ganon din yung pagturing sa lalaki at babae. Nung unang panahon talaga, ang turing sa mga babae medyo mababa. Pagka lalaki, ikaw yung medyo mataas. Pero sabi dito, pag ikaw nabautismuhan kay Kristo, hindi na gano'n ang dapat mong maging kaisipan. No? Wala na. Lahat na yan, pantay-pantay sa paningin mo, sa paningin ng Diyos. Hindi mo na sasabihin, ito, mas gusto ko to, walang kasalanan to, mabait to. Ito, ayoko dito, salbahe to. Hindi na.
Pagka nabautismuhan na kay Kristo, lahat yan, pantay-pantay na sa Panginoon. Pag nabautismuhan. Ganon din, wala nang lalaki, wala nang babae, iisa na yan sa Panginoon. No, kapag tayo po ay nabautismuhan kay Kristo. So, hindi po tinitingnan yung kasarian sa pagsunod sa Panginoon. Ano po? Lalo-lalo na kung ikaw ay sumunod kay Kristo at nabautismuhan ka na, hindi mo na titingnan yung mga ganyang klaseng pagtingin. Kaya dapat tanggap mo din yan sa pagsunod mo, kasi pag hindi mo nasunod yan, mababaliwala din yung bautismo mo. 'Di ba? So ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin, maging pantay-pantay tayo. Kaya nga dito sa iglesia, o dito sa Church of Christ, lagi natin sinasabi, wala po kaming pataasan dito. Kami po ay pantay-pantay lang dito. No, kaya nga brother and sister ang tawag sa amin eh. No, hindi kami kagaya ng iba na pagka ikaw ay ministro, pastor, o ikaw ay mataas ang tingin sa iyo na talagang ikaw yung namumuno sa kanila, ikaw yung pinakamataas, hindi po. No, sa amin dito sa Church of Christ, pag sinabing ministro ka, preacher ka, o ebanghelista ka, ikaw po ay lingkod. Lingkod. Mababang klase po yun. No? Naglilingkod ka, alipin ka. Kaya kapag ganito, nagtuturo kami po ay lingkod ninyo. Di ba? Sabi nga ang presidente natin, mataas yan eh. Pero ang tawag po sa kanya, lingkod. Lingkod bayan. No? Yan po yung kumbaga yung designation niya, presidente. Pero ang totoo siya, naglilingkod talaga. At ang pinaka-Panginoon natin ay ating Panginoon Kristo. Kaya, ang sabi ni Jesus Christ, kayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. So, pag isang tao na bautismuhan na, brother and sister na yan. No, wala nang mataas, no? Sir Manuel, ganyan po. Ulitin ko lang, hindi po ako pastor. Wala pang pastor sa amin dito. Mga preacher po kami lahat, no? Pwede nyo kami tawaging preacher, brother, ministro, pero hindi kasi namin nakasanayan na tawagin yan eh. Ang tawag lang talaga sa amin, brother, eh. Brother, sister lang, no? Sa mga babae, sister. Ganyan lang po sa amin. Yung pagiging preacher namin, lang yan, nasa likod lang yan. Ang mahalaga pa rin yung pagiging pantay-pantay namin sa isa't isa. No, na hindi naman maiwasan yun na ang isang mangangaral ay meron siya tinatawag na tawag doon, yung respeto ba? Respeto siya ng mga inaaralan niya. Kasi siyempre, ang isang mangangaral, kailangan mo rin ipakita yung pagiging example. Mawawala lang yung respeto nyo sa amin pagka kinakitaan nyo na kami ng hindi maganda. Yun. O kaya, masasabi natin minsan na parang andun yung paggalang nila, pero hindi kami mataas sa kanila. Saka kumandaman talaga yan na iniutos sa mga miyembro na igalang yung yung tagapagturo. Opo, tama naman yun. Tama yung bansa kasi baka maisip niya na, total, pantay-pantay naman pala, hindi nagagalang. Hindi naman po. Andun yung paggalang pa rin. Pero hindi kami yung nagmamataas na pagka sinabi namin talagang sundin mo. Kumbaga yung pagtitingin natin, walang mataas, walang mababa. Kahit po sa mga preacher, wala po kami mga pinupinuno ng mga preacher. Meron lang talaga magagaling. Minsan pinakikinggan natin yung mahusay. Okay, kung tama naman, pagkamali, saksi kayo, di ba? Talagang kahit tayo mismo, nagkakaroon ng pagkakatwiranan tungkol sa mga bagay na yan. Pagkamali talaga. Kung nagkamali isa, magpakumbaba. Kung hindi, ay talagang hiwalay ang nangyayari. No, so hindi kami nako-compromise sa tao. No, kailangan yung aral ni Kristo ang mamutawi at mamalagi sa amin. Isa yan sa mga quality ng isang nababautismuhan kay Kristo. No, kaya kahapon nga na pag-aralan natin, pag ikaw ay nabautismuhan na kay Kristo, kailangan magpatuloy ka bilang Kristiyano. Napakahalaga po ng pagsamba. Hebreo 10:25, binasa mo yung kahapon, kapatid, na hindi natin dapat pabayaan ang ating pagkakatipon. No, pagka may pagkakatipon, hindi natin dapat pabayaan yan. Dapat natin yan dinadaluhan. Kasi pagtitipon yan eh. Bakit ba tayo nagtitipon? Para sa ikagagaling natin. No, para dumami yung kaalaman natin at saka yung pinag-aralan natin ng Sunday, di ba? Habang marami kang alam, naglalagay ka pala ng equipment. Na-equip ka. No, meron kang mga tools, panlaban, bala, ganyan, no? Sinabing ibig sabihin, kung meron kang mga makakasagupa, ay may panlaban ka. Kasi marami kang alam tungkol sa Biblia. Pero pag hindi ka nag-aaral ng Bible, ay talagang mahihirapan ka sa buhay na ito. No, kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, marami tayong mga problema, mga pagsubok sa buhay na dumarating. Ngayon, ang nangyayari, kaya mapapansin nyo din, hindi naman sa nilalahat natin o pagmamalaki, pero lahat pa rin yan galing sa Panginoon yung kalakasan. Mapansin mo, pagka preacher, pagka dinatnan ng mga ganong klaseng problema, madali niyang maintindihan kung bakit may mga problema. Pero pagka yung pagka-rin ng member, medyo yung mahihina pa, naapektuhan sila ng problema. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yun yung epekto po ng pag-aaral. Habang dumadami kasi yung pag-aaral mo sa salita ng Diyos, habang umaatin ka ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos, may hirapan kang matisod.
No? At mahirapan kang tawag dito, umalis sa Panginoon dahil alam mo na yung katotohanan. Lalo na kung may mga investment ka na sa Panginoon. May mga sakripisyo ka na, tumulo na yung pawis mo, yung luha mo, yung dugo mo, tumulo na dyan, mahirapan ka na makaalis dyan. Dahil naiintindihan mo na kung anong ginagawa mo. Natural talaga yung mga pagsubok sa buhay, pero pag ikaw ay nabaptize na, ipagpatuloy mo yung pagiging makadiyos. No? And 1 Thessalonians 5:17, yan pa isa sa mga hindi dapat mawala sa isang nabautismuhan, yung pananalangin. No? Kasi naalala niyo dati, di ba, pinag-aralan din natin yan. Ano ang trabaho ng shoemaker o yung gumagawa ng sapatos? Siyempre, gumawa ng sapatos. Yun yung trabaho niya. Kaya nga, sapatero gagawa ng sapatos. Matawag doon sa gumagawa ng relo. Ayan, yung watchtower. Basta gumagawa ng relo. So, anong trabaho niya? Gumagawa ng relo. Kumbaga, ang Kristiyano, pag ikaw ay nabautisma at naging Kristiyano ka na, ang trabaho mo, isa sa mga trabaho mo, manalangin. Kasi walang Kristiyano na hindi mapanalanginin. Bakit? Kasi as example ni Jesus Christ, si Jesus Christ lagi nagpipray. No, pag binasa niya, madaling araw pa, gising na siya, nagpipray na No, sa gabi, bago sila lumigpit, nagpipray sila. Kaya, ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, mapanalanginin. So, ang isang Kristiyano dapat mapanalanginin. 1 Thessalonians 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Yan, magsipanalangin kayong walang patid. Hindi na matatapos yung panalangin mo. Siyempre, figure of speech yun. Lagi tayo nakausal ng panalangin. Ano man yung ginagawa natin, andun yung prayer. Andun yung pagkilala natin sa Diyos ba? Pasalamat. Pasasalamat. Yan, panalangin yan Aalis ka. Bilang isang nabautisma na, nandun na yung pagiging makadiyos mo, lagi mong kinikilala ang Diyos. No? Paggising mo pa lang, andun ka agad ang Panginoon. Bago ka matulog, andun ang Panginoon. Lalakad ka, nandyan ang Panginoon. No, lagi mo naisip ang Panginoon, magraradyo po kami, patnubayan niyo po kami. No, yung mga nagte-text sa atin, yung mga nanonood, yung mga nakikinig, pinapanalangin po namin yan. No, kasama po yan sa mga concern namin. Diba? Naririnig nyo, lagi dito pinapanalangin yung mga technician, yung station manager, o lahat ng mga nandito sa station. Bilang paggalang yan, pagkilala. No, na kung saan kami naroon, nandun din yung impluensya ng Diyos sa amin. Na lahat sila ipinapanalangin namin. Yun po ang gawain talaga ng isang Kristiyano, maging mapanalanginin. And of course, kung ikaw ay Kristiyano na, meron kasing isa sa mga magandang quality ng isang Kristiyano, yung marunong magsakripisyo sa kanyang sarili. Kunin natin halimbawa yung sa giving, 2 Corinthians 9, Yan, 2 Corinthians 9. Kasi pagka Kristiyano ka na, marunong ka na mag-sacrifice. Ang ibig ko sabihin, hindi lang sa giving ito kundi, bagamat yung context ito sa giving nga. Pero ibig sabihin, kung Kristiyano ka na at nabautisman ka na, marunong ka na mag-sacrifice. Kaya mong isakripisyo kung ano man yung sa iyo, patungo sa iba. Kumbaga, parang yung sinasabi nila na kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. No? Ang sabi dyan, 9 verse 5, Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo, na ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya ay sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ang parang pinatutukoy natin dito yung pagiging hospitable, yung pagiging mapagpatuloy. Kapag ka Kristiyano ka na, nandoon yung puso mo sa pagbibigay. No, na hindi mabigat kapag ka ikaw ay nagbibigay dahil sa kailangan mo. Although, din yan, may siyempre mabahagdan din. Na parang ang ganda kasi pakinggan nung isusubo ko na, ibibigay ko pa sa iba. Paano kung wala na makain yung pamilya mo? Mali din yun. Kasi ang batas ng Diyos, kalingain muna ang sambahayan. Hindi mo pabayaan. Pag hindi mo kinalingan ang sambahayan mo, higit ka pa sa hindi sumasampalataya. So, family first. Pagka meron sa pamilya na, bigyan mo din yung iba.
no, na nangangailangan din. So kung wala ka talaga magagawa ron. 'Di ba? And sabi niya rito, pagka nagbibigay ka, dapat hindi mabigat sa loob. So, kung nararamdaman niyo yan, after ng baptism, o kahit na sa matagal na kayo na bautismuhan, pagka nararamdaman niyo yung ganyan, yung parang nagiging mapagbigay kayo, ay, nandiyan na ang sign ng pagiging Kristiyano sa inyo. Diba? Kasi ganun ang Diyos natin eh. Nagbigay, diba? Binigay ngayon, bugtong na anak eh. Ganyan po ang Diyos, pagiging mapagbigay. Kaya kung pagka nagiging Kristiyano ka na, kahit maliit na bagay na, Brad, yung parang naiaabot mo sa kapatid. Di ba, ang sarap sa pakiramdam? Yan po, mga senyalis, sign, ano ba tawag dyan? Yung quality, quality na ng pagiging mabuting Kristiyano yan. Di ba, na talagang pamuhay mo yung makadiyos na pamumuhay dahil marunong ka na magsakripisyo para sa iba at ganoon din sa iyong sarili. And of course, ang gusto ng Diyos ay yung buhay natin maging maayos palagi. Romans chapter 12. No, na kasi tuwing linggo, ang araw-araw, no, siyempre, inahandog natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Pero siyempre, iba yung paghahandog natin kapag kaaraw ng linggo. Chapter 12 ng Roma. Verse 1 and 2, kapatid. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa atin bilang Kristiyano, yung ating sarili, ihanda natin palagi na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pagsamba. Noong unang panahon kasi, pagka nagsasamba sila at naghahandog sila ng mga hayop na susunugin, ilalagay sa templo, walang kapintasan po yun. Dapat panganay. No? Tapos walang kapintasan. Yun ang inaano ng Diyos sa kanila. Ngayon din tayo, pagka nagsasamba tayo, dapat walang kapintasan din po yung ating sarili. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. And sabi niya, bilang isang Kristiyano, dapat ibahin mo yung isip mo sa sanlibutang ito. Huwag ka makiayon sa sanlibutang ito. Dapat alam mo kung alin ang mabuti at masama. Ngayon, kung Kristiyano ka na at parang lagi kang nadadala ng sanlibutang ito, isip-isip muna. Hindi ko tinututulan ang TikTok. No? Okay naman kung mag-TikTok ka, pero wag lang yung talagang sobra na minsan luwa-luwa na yung sige pa rin. No? At saka alam natin na hindi tayo pwede dyan sa sayaw-sayaw na yan. Kumbaga, ang gusto ko sabihin lang, kung ano ang uso at hindi mo napipigilan yung sarili mo na makiuso, sabi ng Bible, ibahin mo yung isip mo. Pigilan mo. Hanggat maaari yung mga uso-uso na yun na makasanlibutan, huwag mong damhin sa puso mo na para bang gustong-gusto mo. Hindi ganyan ang pagiging makadiyos sa pamumuhay. Yung nadadala ka ng sanlibutan ito. Kasi ang usapin dyan, kung nadadala ka ng mga ganyang kaisipan, hanggang saan ka dadalhin yan? Kung hindi mo kayang pigilin ito na parang napapasayaw ka na talaga. Kung hindi mo kayang pigilin, hanggang saan ka dadalhin yung mga ganyang klaseng pakiramdam? So bilang Kristiyano, dapat marunong ka magpigil sa iyong sarili. No? Pananamit, mga kilos, marami tayong mga nakikita. Kahit yung mga apps, no, yung sinasabi natin yung mga apps, kagaya nung yung apps na nagiging babae yung lalaki, nagiging lalaki yung babae, mag-isip po kayo. 'Di ba? Huwag tayong makiuso sa ganyan. Alam natin na katuwaan lang 'yun. Pero kung mali ang katuwaan, hindi katuwaan 'yun. 'Di ba? Pagsunod na 'yun sa makamundong kaisipan. Kaya sabi dito ng Panginoon, ibahin ninyo ang isip ninyo sa sanlibutan ito. Huwag ninyong ikatuwa yung mga bagay na inaayawan ng Diyos. Di ba? Kaya ganun lang yun. Pagiging Kristiyano, iibahin mo yung isip mo. Kaya pagka ready ka na magpabaptize, kailangan nakahanda ka sa pagsunod sa Panginoon. Kasi bakit? Anong tinutungo mo? Hindi ka naman lugi. Isakripisyo mo lahat ng kasiyahan mo na yan dito sa lupa. Paliligayahin ka ng Diyos doon sa langit. Amen yan. Ibibigay ng Diyos sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kasama siya. Katuwaan habang buhay. Kung natutuwa ka dito hanggang ilang oras lang ba yung TikTok? Minuto nga. Segundo nga lang yata yan eh. Sayang-saya ka na. Yung pa kayang langit na ipagkakalob ng Diyos sa iyong kaligtasan. Walang hanggan. Walang hanggan yun. No? Ulitin ko lang, hindi ko sinasabi lahat ng TikTok masama. No? May mga okay din naman. Pero pag alam nating medyo foul, ay tigilan mo na. Alam mo yan eh. Bilang Kristiyano, alam mo kung masama o hindi eh. 'Di ba? Alam mo yan. Ako kaya, mag-TikTok kaya ako, maganda kaya sa akin, makikita niya. Diba, din yun, nagkikembot. TikTok ng TikTok. Maganda kayang tingnan yun.
Kung sa akin hindi maganda, nakikita niyo yan, edi ganun din sa inyo. Pareho lang naman tayong Kristiyano eh. Diba? Kung ano yung tingin ninyo kung gagawin ko na pangit yun, ganun din yun sa inyo. Parehas lang yun. Kaya wag nating gagawin yung alam nating mali. Pilipos chapter 2. No? Kasi ang ipipremyo sa atin ng Diyos, hindi naman tayo lugi eh. Pambihira. Kukunti lang yung sasakripisyo mo, itong papalitan Diyos sa Pilipos 2:11, kapatid. Hanggang 14 yan. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Oh, yan. Di ba? Bilang paalala sa atin ng Panginoon, no? Sa sulat ng kapatid na Pablo, sabi niya, ipapahayag ng lahat ng mga dila si Kristo ng Panginoon. So, sa araw ng paghuhukom po yan, na ang ireregalo sa atin ng Diyos, sabi diyan, buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya sabi dito, yung ginagawa natin, yung pagnanasa, yung paggawa natin, dapat ayon sa kanyang mabuting. Sige nga, andyan si Jesus, mag-TikTok ka nga sa harap ni Jesus. Kung magugustuhan ni Jesus, yung iti-TikTok mo. Diba? Okay, kung ano yung mga apps na yan na gusto mong i-post, sige nga. Okay, si Jesus, i-apps mo, gawin mong babae o ano. Diba? Yun yung mga sinasabi natin na alamin natin yung kalooban ng Diyos. Bilang makadiyos, bilang anak ng Diyos, dapat iwasan natin yung mga ganyan kung alam mo na makaka-apekto sa pagiging Kristiyano mo. Kasi unang-una ikaw ay makadiyos na. So, ibig sabihin, iibahin talaga natin yung ating kaisipan. O, sabihin na natin, para ka ng out of this world. Okay lang. Saglit lang naman yan eh. Pagkatapos yan, buhay na walang hanggan naman ipapalit ng Diyos sa akin. Diba? So, tiis-tiis lang. At least naman, nagagawa mo yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos kaysa naman sa mainis ang Diyos sa'yo. Huling talata muna, tulad na tayo. Deuteronomy 24 verse 16. No? Ayon doon sa yung binasa natin yan na gawin natin yung sarili natin pagkaligtas na may takot at panginginig. Example po ito, Old Testament. Deuteronomy 24? 16, kapatid. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yawn. Yung pang point natin dito, sa Old Testament, kahit sa Old Testament, kanya-kanya yan. No? Ililigtas ka ng Diyos ayon sa iyong ginagawa. Opo. Di ba? Kaya sabi diyan, kung nagkasala ka, ikaw mamamatay. No? Kaya ingatan natin yung ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Tuloy po natin bukas ito dahil wala na tayong oras. So, bati na muna kayo mga kapatid. Huwag kalimutan yung babatiin natin, ha? Sige po, magandang hapon po dito sa may Barangay Hollywood, ang Lasuete family. Magandang hapon po. Di ba bansa ba yan? Dito lang sa may Barangay Hollywood, Dait. Okay. Tapos dyan sa may Gubat, Barangay Gubat, binabati natin dyan ang Isguera family, kina Brad Raul, Brad, sino yun? Nestor. Brad Nestor, yun. At Sister Rosita, Rosing. at kina ate Lourdes at si Rayane, kayong anak nila. Hindi mo makalimutan yung dalaga. Opo. Tapos yung ating mga viewers, Facebook Live, Sir Nan de los Santos, Maurita Rimutikhi, tapos Erlina Ilagan, Arnold Asilo, Laura Aquino, Ruth Diso, Roda Agad Ray, and then M. Jobilo, kay Sister Eva Cadesteñar. Magandang hapon po sa kapatiran dyan. Mark J. Villanueva, Ruth Diso. Yun lamang po at salamat po at God bless you sa inyong lahat. Okay, sa Barangay Tos, binabati ko po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Lahat na. Maligayang panood po sa inyong lahat sa amin po. At siyempre pa-share na rin po yung panonood po ninyo sa amin para makatulong din po kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Lalo po yung mga nanonood sa atin ng live dito sa atin, yung mga nasa ibang bansa, dyan, matutulungan niyo po kami na mapalaganap palagi itong salita ng Diyos. Share lang po, yan po ang magagawa niyo na maitulong itong salita ng Diyos. Yan lang po, God bless po. Sige, baka magtampo itong nagpapabati. Si Mark J. Villanueva, papabati din siya at binabati daw natin siya sa Sabang Labo at ang kanyang jowa na si Katrina Alok. Belen Ansiro na taga UAE. Magandang hapon po. Okay, ganito na. Wala na tayong oras, ha? Pati siya doon sa iba.
Salamat sa lahat mo naman nakinig at nanood sa atin, sa kanila pong mga tahanan at sa kanila pong kung saan man. Salamat sa ating technician, kay Sir Billy Bright at kay Sir Francis Ibia. At ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Magandang hapon po muli at iniiwan namin kayo ng isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you till we meet again. Inyo pong napakinggan ang palatuntunang Balitang Biblia hanggang bukas na muli. Dito pa rin